Basa na tayo. Pwede po kayo magpakape ha. Risa virus 3B. Insertion mo. O, Lisa Ontiveros. Bago ka nga pala mangarap, no? Tanong ko lang, Risa Ontiveros. Bakit hindi mo mabanatan si BBM, ha? Si Martin Romualdez, tsaka si Saldico? Alam ko kung bakit hindi mo mabanatan si BBM tsaka si Martin. Kasi may 3 billion insertion ka. Ano pagkakaiba nyo ni Lenny? Rizon Tiveros. Si Lenny walang 3 billion insertion. Ikaw meron. Mga mapagpanggap na anti-corruption yung mga dilawan kakamping eh. Sino sa tingin mo ang pipiliin nila? Yung walang bahid na poong ina nila? Poong Lenny? O ikaw na Our Lady of Insertion? Opo, naka-TikTok ako. Naka-online ako sa TikTok. May picture si Nanay Lenny nagwawalis na nakatsinelas. Ay, may banat nga pala dyan. Bet nawala yung ano. May banat si Lieutenant, ay si ano eh. Si General ano ron eh. Nawala, hindi ko natantosan. Maganda yung banat ron eh. Thank you very much kay Lulu Bell na nagbigay sa atin ng $3 na pangkape. Maraming salamat sa iyo, Lulu Bell. Yan. Sige lang, Boss Buds, laban lang. Sisi ng sisi mga kakampings kaya nagkaganitong bayan natin kasi hindi nyo pinanalo si Lenny. Ay, ito pa pala sinabi ni Saldico na importante. Ang laki na nang nabibigay, bilyon-bilyon na, galit pa raw si BBM. Grabe naman talaga. Pag ganun po, wala nang kasiyahan. Nagpatayan na sila sa pagnako ng pera ng taong bayan. Ito si Bangag Marcos, lalo na nabangag. 6 cents. Ayan. Like, share. Paano nakaka-withdraw ng cash sina Saldi at Tambi? Sa bangko ay mahigpit ang bangko sa withdrawal o saan ang gagaling ang billion cash nila? Alam mo, Ele, 6687, ang nagwi-withdraw po, mga kontraktor. Di ba pinaliwanag yan dito sa isang Senate hearing? Pinaliwanag po yan na nakakapag-withdraw po yung mga kontraktor ng 500 million. Isang araw lang yun, milyon-milyong cash po. Kaya nga, magtataka ka, hindi po sila Saldico po at saka si Martin Romualdez ang dinideliveran ng mali-maletang pera. Hindi po sila nagwi-withdraw. Sila po dinideliveran. Galing po sa mga kontraktor. Galing po sa mga, basta yung iba po, yung taga DPWH, hindi na binibigay sa kontraktor yung mga share. Sila na mismo yung nagkakatkong. Tatakbo raw si Risa, kuya, kasama si Trilling, maghabulan. Pucha, baka sa damuhan o kaya sa dalampasigan yan. O bakit nila nailabas ang pangalang iyo sa insertion dilawan? Plano pa nilang punuin ang isang malaking bahay ng pera. Buong bahay, pera lang daw ang laman. Paano kaya nila ginawa yon? Paano ginawa? May pera nga eh. Hindi nila alam kung sino susuportahan. Ayaw nila mag-resign si Marcos kasi yari sila pag si BP Sara mo po. Kaya nga yung mga dilawan, ang problema natin sa mga dilawan, okay lang sa kanila na magpatuloy yung nakawan eh. Wag lang maging presidente si BP Sara. Kilala mo ba si Explorer? Hindi ko po, mga pangalan po na, personally po, wala po akong kilala Explorer. Pero kung dito po yan, mga pumapasok po, mga matatakaw sila sa pera, marami naghihirap na Pilipino. Correct. Kainin ko, Mike.
Aneresio. Yan. Congressman nag-propose. Na ano na ako na nasobra na ako sa makatulog pa kaya magnanakaw ng pera natin. Ako tulog na tulog po. Congressman na maingay dati, tahimik sila ngayon. Bakit kaya? Hindi naman sila nakakatulong. Baka pinatahimik na lang sila. Sabi siguro ng amo nila. Mga congressman na maingay dati. Kaya sila tahimik. Sinabihan siguro sila, wag na kayo maingay. Hindi naman kayo nakakatulong. Yung mga ginagawa nyo, walang silbi. Walang silbi sa akin. Kaya nga si BBM na rin nagsasalita para sa kanya. Kuya, tanggal na ba si Auntie Claire? Nalungkot ako. Alam nyo, wala pong kumpirmasyon eh. Kung tinanggal na si Auntie Claire eh. Pero nakikita po natin ngayon, ilang araw na si BBM na si BBM na nagsasalita. Boss Bad, sabi ni Abalos, di daw totoo na gumagamit si BBM dahil isa na lang daw kidney nito. Hindi ko maintindihan kung anong connection ng isang kidney sa gumagamit. Ngayon, Boss Bad, sabi ni Saldi, siya na mismo nagbigay ng pera through Yusek Cadiz. Wow. Sino nga kaya yung Yusek Cadiz? Boss, kurap ba si BBM? Kumukurap. Pati yung bibig niya kumukurap. Kuya, ayoko na drug test. Gusto ko na ma-DNA test sa lahat ng anak ni BBM. Mas excited na si Sairi. Good evening po, Sir Badong. Boss, yung mastermind dapat makulong. Gusto talaga nating makulong yan. Mainit na mainit ka kay Clavio para tuloy masyado kang affected. Alam naman ng lahat na bayaran siya. Affected kasi ko dahil lahat po ng anti-Duterte na siya. Manyakol pa. Kaya tapos, ang dami niya kasi naloloko eh. Si Clavio kasi yung kumbaga yung hindi siya lantad na bayaran, mapagkunwari. Buti pa kasi yung halimbawa si Auntie Claire, alam mo talaga na kalaban mo eh. Si Clavio kasi nagpapanggap na parehas, ganun. Kaya nakakainis. Agila ng Mindanao ako, Sir Badong. Sarahunsang. Ikaw ba si Agila ng Mindanao? Palaaway kasi si Auntie Claire. Boss Baz, totoo ba yung chismis dati na may tinumba na PSG? Bumembang kay Epe. Grabe naman yung chismis mo. Chismis talaga yan. Ayoko na ganyan. Di po ako chismoso eh. Totoo po bang nag-resign si Auntie Claire? May kumuha pa kaya sa kanya bilang attorney? Sa totoo lang po, wala pa po akong official confirmation. Kaya lang, sa nagaganap po, di ba dapat Lunes meron na siya ngayon? Meron na dapat PCO ngayon eh. Bakit wala? Manipulator, bayaran niyan si Arn Manyakol Clavio. Basta Arnold Manyakol yan, Boss Buds. Silent predator yan si Clavio. Pero nakikita nyo, yung mga binabanat ni Clavio, yun yung dinadala ng media. Ibig sabihin, hindi nagmumula sa kanya, binababaan sila ng mga topic. Totoo yun, bigat. Yan kasi Lisa Araneta pala ka. Baka need din ni Kong Redon na pumunta ng Dolomite Beach tulad ni Senator Legarda, baka magbago pa isip niya unless talagang gusto niya lang gumanti kay PRRD. Ang bali-balita, hindi naman pinayagan si Redon na mag-imbestiga sa Dolomite. Kaya pahiya lang po. Ako pare pong buy and sell. Ako may video paring buy and sell. Boss, may araw din yung mga yan, lalo na yan dalawang mastermind. Yan. Nako po, lalong dadami kliyente ni Auntie Claire. Ang galing magsinungaling eh.